Welcome back to my channel. And welcome back for another edition of Health Class. Naniniwala ba kayo sa zombies? Oh my god. Hindi yung Plants versus Zombies ha? Yung kagaya ng Walking Dead. Nanunood ba kayo ng Walking Dead TV show? Alam nyo ba na may totoong sakit? Na nagiging mala-zombie ang isang tao? What? Parang hindi kayo naniniwala ah. Sa video na ito, kukumbinsihin ko kayo. Kaya, tutok lang. Yes, tama ang narinig ninyo. Totoo, merong zombie. Alam nyo ba na isa itong medical condition? Tinatawag itong walking corpse syndrome or medically known as Cotard's delusion or Cotard's syndrome. Ang salitang corpse ay nangangahulugang dead body. Ang walking corpse syndrome ay isang rare neuropsychotic or isang bihirang mental health disorder or sakit kung saan ang isang taong affected nito ay naniniwalang siya ay patay na or nawawala ang kanilang espiritu, ang kanilang body internal organs, ang kanilang dugo at iba't ibang parte ng katawan na hindi na nag-i-exist. Ang mga taong affected ng walking corpse syndrome or Cotard's delusion ay naniniwala na ang kanilang body parts ay nawawala or sila ay mamamatay na or patay na or simply they don't exist in this world anymore. O di ba nakakatakot? Walang pinipiling edad or kasarian ang naaapektuhan sa syndrome na ito. Pero mas common ito sa mga older people at mga babae na nakakaranas ng depression. At sa mga tao na meron ng existing mental health condition, kagaya ng schizophrenia, bipolar, brain injuries, brain atrophy, seizure disorder, depression, yung mga may brain tumors, yung nagka-stroke, at yung palaging nagma-migraine. Ayon sa mga eksperto na ang cause ng walking corpse syndrome ay lesion or sugat sa frontal at temporal regions ng utak. Ito yung bandang sa harapan at gilid ng utak natin. At yung mga taong may past traumatic events at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Alam niyo ba na ang Cotard's delusion or Cotard's syndrome ay ipinangalan sa isang French neurologist na si Jules Cotard who first described the disease in 1880s. Ang tagal na pala ng syndrome na ito. At ang ilan sa mga treatment ng syndrome na ito ay ang pagtake ng antidepressants, antipsychotics, mood stabilizers, electroconvulsive therapy or ECT, at CBT or cognitive behavioral therapy. Pero bakit nga ba associated sa zombies ang syndrome na ito? Dahil ba kaya sa mga signs and symptoms na ito? Ang taong affected ng walking corpse syndrome ay posibleng magkaroon ng beliefs na ang kanilang body parts ay namamatay na or nawala na ang kanilang espiritu. Sila ay naniniwala na hindi na sila nag-e-exist sa mundong ito or they are entirely dead. Pwede silang nagsasuffer ng depression, anxiety, at hallucinations. At dahil dito, pwede din silang magkaroon ng social withdrawal or yung hindi na sila nakikipagsalamuha sa ibang tao. At
napapabayaan na nila ang kanilang sarili. At dahil dito, pwede silang mag-develop ng suicidal tendencies due to the belief that they are no longer living. Gaano ba ka-common ang syndrome o sakit na ito? According to WebMD, merong about 200 cases worldwide. So very rare ang sakit na ito. Pero meron ding mga tao na may sakit na ito na hindi pa nadadiagnose. Especially sa mga countries na may poor healthcare system. Ilan sa mga totoong pangyayari ay ang isang babae na naniniwala na siya ay patay na. Siya ay 53 years old. Siya ay na-admit sa hospital pagkatapos tawagan ang emergency line na 911. Naniniwala siya na patay na siya at nangangamoy na isang lantang isda. At gusto niyang idala siya sa isang morgue. Ang isa pang case ay ang isang 65 years old retired teacher na nagkaroon ng paranoia or may pinaniniwalaan na hindi naman totoo. Kagaya ng paniniwalang may mangyayaring matinding sakuna, nihilism or nihilismo, ang paniniwalang walang meaning ang lahat ng bagay. Ang guro na ito ay naniniwala na ang kanyang body organs ay no longer working at ang kanyang utak ay nag-stop na from functioning. Ang pangatlong case ay sa isang 27-year-old man na naniniwala na ang kanyang gastrointestinal at cardiovascular systems ay hindi na nagfa-function. Kagaya na lamang sa paniniwalang ang kanyang tiyan ay hindi na nag-e-exist. There you go everyone! Hindi man common ang sakit na ito, pero ito ay talagang nangyayari sa real world. Panatilihin nating malusog ang ating katawan at ang ating utak. We need to look after each other, much more as looking after our loved ones and family. Mahirap na ang magkasakit physically at mas mahirap kung magkasakit mentally. Thank you for watching. I shall see you again on my next health class. Stay safe and be healthy.